ng Quezon Province is on the other line. Hello, Angela. Hello po, Papa Jack. Hi. Ay, pa-cute. Good evening. Good evening po. Nasa Quezon Province ka? Opo. Anong bahagi ng Quezon Province ka ngayon? Sa bayan po ng Chaong. Chaong. Ilang oras yan ba mula dito hanggang Manila? Mula dyan hanggang Manila? Mga 3 hours po. Mga 3 hours. Diyan ka talaga nakatira o nagbabakasyon ka? Dito po talaga ako nakatira. Nakikinig ka sa akin? Opo. Ha? Opo. Ganun. Bakit? Kasi po, matulog maaga. At the moment po kasi naglalaba ako. Ay, walang iya. Dapat ang gamit mo ay? Sagutin mo. Pride. Ano ka ba? Uy, totoo to bubili ako ng Pride na powder. Ito, alam ko naman ang Pride Bareta at saka yung Pride powder, mga kaibigan. Pang ano yan, pang damit. Pero, ginamit ko yung powder panlinis ng CR namin. Di ba yung babasahin mo yung floor ng CR tapos natatakan mo ng konting powder. Di ba? Tapos paputuin mo ng konti, babrushin mo. Kahapon naglinis ako ng CR namin. Ang puti na niya ngayon. Pero siyempre, ang Pride Bareta, mga kaibigan, with Stay Away formula ay pangtanggal ng mancha at ang labada, ang bango-bango pa, di ba? Nag-endorse pa ako. Ano mga nilalaban mo? Damit mo? Damit po ng family ko. Ikaw ang tagalaba? Lahat po kasi sila pagod galing trabaho Di ako po yung Ikaw, anong trabaho mo? Kagagraduate ko lang po kasi. Pero ikaw ang lagi nakatoka o hindi? Depende po. Ngayon po kasi ako yung tipong hindi pa po inaantok. Di ako yung maglalaba. Wala nagsabi? Ginawa mo lang? Wala po. Ang sipag naman na ito, no? Di ba? Dapat may kanta ka. Yung kung ako ay mag-asawa, ang pipiliin ko, anak lang na bandera. Di ba? Kuskus siya, kuskus ako, kuskusan kami. Hinihintay ko lang po matapos. Ano po? Hinihintay ko lang po siyang matapos. Washing machine? Opo. Maganda, di ba? At least hindi ka ng pagod. May dryer ka din. Yung pong all-in-one na siya, paglagay mo po, pag tinanggal mo, okay na po siya, sasampay na lang. Sinasampay pa? Ganun? Kasi kami ate, iba yung sa amin. Pag nalagay mo yung damit mo, all-in-one din, pero hindi mo nasampay. Actually, yung machine mismo, bibihisan ka na niya. Tapos iharap ka sa school, dadaling ka sa mall, ipapasyal ka niya, at pwede mo siya maging friend pag malungkot ka. Di ba kayabangan? Joke lang. Sige. Ano nga paglilingkod kasi ate? Ano po kasi, may ko-consult po kasi ako. Sige. Ano ba yun? Kasi po ganito, meron po kasi akong boyfriend, almost 3 years na po kami. Tagal na rin, ano? Opo. Taga saan siya? Taga rito rin po sa amin. Taga Quezon Province din po. Sa school mo nakilala? Hindi po. Saan mo nakilala? Dito lang po sa amin. Kasi ang school ko po is sa next town. Tapos dito ko po siya nakilala sa bayan namin. Kasi po ganito po, parang may nanggugulong girl. May nanggugulong girl. Opo. Paano nanggugulo, ate? Kasi po, matagal na, actually, hindi naman po ito yung first incident na nanggulo siya. 2 years ago, ginawa niya rin yung 2 years ago po, pumunta siya dito. As in, tinext niya ako, ganyan-ganyan, bago siya pumunta dito. Tapos sabi niya, claiming na asawa daw po siya ng boyfriend ko. At matagal na sila nag-live-in. Tapos,
Sabi naman ng boyfriend ko, hindi daw totoo, nagugulo lang yan, ganyan-ganyan. Kakilala ko yan, tagal na yan may gusto sa akin, ganun-ganun. Pogi ba ng boyfriend mo? Okay lang po. Galing nakikita ko sa kanya. Imagine mo, hindi ganun kagwapo, pero siya na ang iyong Mr. Right. Dapat ang team niyo ulit, ay. Ikaw na ba yung Mr. Right? Ikaw na right. Habang asing sa ibabaw ng pem-pem ko. Sorry, pangit. Tapos? Fortunately po that time, nung 2 years ago na yun, ako lang po yung tao dito sa bahay, walang iba. Kaso, pagkatapos po nung nanggulo siya, natigil na. Tapos ngayon, after 2 years, back to the present, inulit pa po ulit niya. Kawawa. Kaso po, ang nakausap niya nung time na yun, lola ko. Ang sabi ng lola mo, ay, Jessica ba? Sabi niya sa akin, ano ba yan? Ingat-ingat sa mga ganyan, iwas-iwas. Ang hirap po kasi medyo yung mama ko po tsaka tito ko, sa kanila po kasi ako nakatira, kumbaga po ay medyo personalities dito sa amin, medyo may pinangahawakang pangalan. Ayoko, mahirap po kasi yung may ganong gulo. Ang ano ko po, hindi ko po alam kung ano po ba talaga ang meron sila ng boyfriend ko. Kasi before po siya pumunta dito yung girl, ano po kasi yun, nangyari yun is hapon. Tapos, wait lang Ako, I just really wonder, anong motibo ng girl para gawin ito? Diba, unless yung jowa mo, ay kamukha ko, gano'n. Yung mga, kaya niya mag-feeling, minsan lang yan. Diba? I have a question for you. Okay? Sige po. 3 years na kayo, diba? Opo. Okay. How well do you know your boyfriend? Illegal ka ba sa family niya? Opo. Have you been to his place? Opo. I mean, given, ilan taon ang jowa mo? Same age lang po kami. Okay. Given ba na sure ka na yung claim ng girl will never and is never true? Kasi sa pagkakakwento mo kanina, ikaw rin, hindi ka rin ganong ka-sure. Sa pagkakasagot mo sa akin, Tama ba ako? Opo. Pero hindi ka rin sure, bakit? Kasi po, may nakita po akong mga pictures sa Facebook. Yan na, Ano nakita mong picture sa Facebook? Magkatabi po sila sa bus. Ganun po, picture sila, ganyan. Ano naging paliwanag ng lalaking ito sa picture na yon? Kasi ganito, Angela, pwedeng i-deny kasi kung wala ka nakitang picture. Now, dahil nakita ka ng picture, so ibig sabihin, they have connection. At least they have something that they share together. They traveled together. Nag-bus sila Sorry kung hindi mo naman kilala yung katabi mo sa bus. Ba't kayo picture? Di parang kayong tanga nun. Brad. Patabi ako. Picture tayo. Ano yun? Ano naging paliwanag na lalaking ito? Actually po kasi yung girl, mas nauna po niya yung nakilala sa akin kasi same school po sila nung high school. Parang ka-schoolmate, ganyan. Tropa, barkada. Okay. Tapos, nung pong time down na yun, kaya sila may picture na ganun is, papunta sila sa outing ng mga schoolmates. Parang reunion nila, ganun, papunta sa isang resort. Bakit ka bothered dati? Kasi, I'm trying to put myself into your shoes, I'm just thinking ngayong gabi. Kung halimbawa, Angela, na ako ikaw, tapos, may nag-claim na asawa ng jowa ko, at kilala ko ang jowa ko, tatawanan ko lang yan. Diba sabihin ko, si Raulo, diba? Si Raulo pa ang problema po kasi, although na legal ako sa kanila, yun, okay po kami dun. Dito po kasi sa family ko may problema kami. Ano yung problema? Ayaw po nila dun sa boyfriend ko. Bakit? Ano dahilan nila? Medyo status sa buhay, ganun po. May kaya talaga kayo? Hindi naman po may kaya talaga. I mean, may washing machine kayo na all-in-one May kaya kayo ate, may washing machine kayo all-in-one. Diba? Pasensya ka na pero kapritsyo yan. Tama ako mali? Diba? Medyo po. Well, ate, let me try to assess your life. Meron ba kayong screen door?
Wala po. Wala kayong screen door sa bahay? Wala po. Ano ba yun? Screen sa bintana, meron kayo? Wala po. Hindi nga kayo mayaman. Kasi ang screen door, mga kaibigan, ay pintuan ng mga lamok. Tama, mali? Opo. Oo. Actually po, nagbabalak yung mama ko magpalagay. Ay, yumaman na sila. Magbabalak na sila magpalagay. Pangalawang tanong, may tropilo ba kayo sa upo sa sofa? May ano po? Tropilo, yung unan. Meron po. Throw pillow po. Tropilo. Kasi Pinoy, tropilo ang tawag. Tropilo, meron kayo? Meron po. Mayaman. Kasi ang tropilo, mga kaibigan, ay kapritsyo yan. So, pwede naman sa panawala niya. Ay, istorbo lang yan dyan. Tama? Tama, mali? Okay lang po. Comfortable nga po. Kung may tropilo kayo sa paibig, sabihin, ate, mayroon kayo ekstrang pera. Nakaluwag-luwag na kayo. Pangatlo, meron ba kayong chandelier? Wala po. Maliit lang po bahay namin. Hindi po appropriate ang chandelier dito. Social, alam gamitin na appropriate. Meron ba yung ice cream sa ref at least once a month? Hindi naman po sa ref. I mean, nabili po. Mga gaano kadalas isang buwan? Siguro po, mga twice a week. Mayaman Ganun po. Mayaman batang po. Ang gamit nyo sa paghugas ng pinggan ay dishwashing o bareta? Pareho po. Mayaman kayo. Diba kasi kung average ka lang, bareta gamit mo, tama? Pinapatungan ng esponha. Yun na yun. Tama, mali? Hindi ko mo sure. Tama, mali? Hindi ko mo sure. Diba? Yaman pala ng batang ito. Malamang yung jowa mo, walang chandelier sa bahay. Walang screen door. Walang throw pillow. Diba? Walang ice cream sa ref. Ano ba trabaho ng jowa mo? Security guard po. Security guard. Opo. Ayaw nila sa security guard. Hindi naman po mag-ingat kayo sa Baguio, merong security guard, abogado na ngayon. Diba? Ang pogi pa ni Kuya, no? Babay napansin ko. Ang bading ba ako? Patapos? Hindi naman po actually yung mismo the fact na mahirap. I mean, okay lang po actually yun sa amin. Yung kasi po high school lang wait lang, na-bother lang ako, ha? Sige po. Baka kasi maulit pa. Pakisabi na the fact. The fact? Yan, ha? Hindi it's I, the fact. The fact. Yan. Wag yung, kasi may iba dating sa kanina eh. The fact. The fact. Yan, okay. So pa, the fact that, The fact that po na, Inulit mo pa! Inulit mo pa! Isa pa! Isa pa! Again. Yun po. Ano lang, kasi po hindi po ulitin mo yung the fact. Dahil, the fact. Yan, na ano lang po siya, kasi nga po, di ba, medyo galing po sa kapos na pamilya, hindi po nakapag-college. Yun po. Sa amin po kasi sa family namin, hindi po maganda ang dating ng hindi nakatapos ng pag-aaral. Ano ba ito yung problema, ate? Yung status niya sa buhay o yung babae ng gulo na ako bigla? Yun po sa babae, yun nga po, hindi na nga po kami maayos dito. Tapos, nagkaroon pa po ng ganun. Tapos, hindi ko pa po kasi natapos yung nangyari dun. Di ba po sabi ko, before nung sumugo dito yung girl just recently, magkasama po kasi kami nung umaga ng boyfriend ko. Tapos, dito siya nag-lunch sa bahay. Nakakapasok naman pala sa bahay niyo eh. Pag po wala dito ang mama ko at saka ang tito ko, yung lola lang nandito. Yung lola mo medyo okay. Okay, yung lola ko po kasi lola lang po siya ng mga kapatid po, hindi ko siya kaano-ano. Labo. Mayaman ka, may extra ka lola. Hindi mo kasi, magkaiba po kasi kami ng father ng mga kapatid ko. Okay. Yun po ay nanay ng father nila. Okay. Gets ko naman yun. Extra ka lola, yun talaga. Yun. Tapos po, pagkatapos mag-lunch, sabi niya, uwi muna siya kasi inaantok siya. Tapos sabi ko, ba't hindi ka pa dito matulog? Okay lang naman. Tapos sabi niya, nakakahiya kasi. Sabi ko, sige, ikaw.
Tapos, after 15 minutes po, bumalik siya. Tapos sabi niya, nasa kanila yung girl, yung nanggugulong girl. Tapos po, parang sabi niya sa akin, kailangan natin mag-online, ganyan. Sabi ko, bakit? Tapos pag-online, nakita ko, dun po sa FB niya, may nag-upload ng mga picture nila na selfie na magkasama sila, ganyan. Ano naging paliwanag niya? Yung bang, teka lang, yung pictures ba na in-upload ay recent, ate, o matagal na? Sabi niya, matagal na, pero mukha po naman po siyang recent eh. I see ya. Lumalabas siya. Ate, I see ya. Baka ikaw ay magulat dyan at masaksak mo siya ng balis. Matanggay niya. Pero po, di yun. May nag-comment po. Nag-comment yung asawa ng pinsan ng boyfriend ko. Tapos sabi, wala na kayo ni Angela. Tapos bigla po may nag-reply, katabi ko yung boyfriend ko ng time na yun. Dito sa bahay namin. Sabi niya, ang sabi dun sa reply, wala, pinagsasabay-sabay naman niya ganyan talaga. Tapos, ang ginawa ko po is kasi pareho, iisa po kasi kami ng password ng boyfriend ko sa FB. So, binuksan ko yung FB niya. Pagbukas ko ng FB niya, dinilit ko yung mga pinost niya. Pinost nino? Kasi po yung girl daw po pala yung nakalagin sa FB niya nung time na yun. Bakit alam nung girl yung Facebook niya, di ba? Amin natin that's a clear connection, ate. Kasi po, di ba sabi ko nga po, nakakapunta freely yung girl doon. Kasi nga po, matagal na niyang barkada yun. Naging kaibigan siya ng tita ng boyfriend ko. Yung tita po ng boyfriend ko kasi is, hinahiraman niya dati ng phone para mag-FB. Kasi po, daming sir. Kasi po before, yun ang mas magandang phone na gamitin para pang contact sa akin nung nasa ibang bansa ako. Nagpunta ibang bansa? Opo. Ano ginagawa mo doon? Last year lang po. Ano ginagawa mo doon? Nag-visit lang po sa family ng dad. Ano ba yun? Saan ka ba sila nagpunta? Australia po. Australia? May kangaroo ba talaga doon? Opo. Actually po, nasasagasaan lang po siya sa highway ng Canberra. Koala bears meron? Meron po. Aborigines? Ay, hindi po. Meron po, pero hindi po sila nakita. Talaga? Did you reduce? Po? Wala. Ako na nakakaalam nun. Sumabak tarotot yan. Talaga? Anyways, ate, ano tanong mo sa akin? Yun po, kasi nga po ganun, nang sinabi ko po yung nangyayari, kasi nga po, nanggugulo na naman yung girl from before. Kasi po, kumbaga, pag po may ganitong problema, meron din naman po akong mga circle of friends. Tapos ina-advise nila sa akin na, grabe naman, wala, tawarin mo pa yan, naulit na naman, nangyari na before, di ba? Tapos nasabi po nila sa akin. Ikaw ba naniniwala ka na, kasi ate ganito, Angela, I'm not discriminating anyone here. Hindi ko rin lalaitin yung boyfriend mo. After all, hindi naman sukatan ng pagkatao yung hanap buhay na ginagawa natin. Opo. Alright. Kung security guard siya, napakarangal ng trabaho niyan. Di ba? And on the other hand, hindi ko rin ma-blame yung family mo for wanting a guy with a better, di ba, with a lot better income sa income niya. So siguro ganun yung dating nito, I'm sure kung security guard yung jowa mo at kumikita ng 200,000, okay lang sa pamilya mo yan. Di ba? Tama, mali. Tama po. Ang sinasabi ko lang, your family, your mom, your tito, hindi sila masamang tao. They just want what's best for you according to their own standards. Diba? Walang masama doon. But then again ate, iniisip ko, ano ba yung pwedeng motibo ng girl para i-claim na asawa siya o karelasyon ng jowa mo? Diba? Kung wala namang hahabulin sa jowa mo, hindi gwapo, hindi mayaman, ano meron? Diba? So, ang dating sa akin kasi parang may katotohanan. Assumption ko lang ito, hindi ko galing magsuspecha. Kaya lang, there is no justification kung bakit may magkiklaim na jowa niyo yung boyfriend mo ate. For what? Diba? Kasi
constant and consistent 2 years ago, and now, bumalik ngayon. Ibig sabihin natin, from 2 years ago hanggang ngayon, hindi naputol yung communication nila. Hindi ko nga po alam. That's not a good sign. Kasi jowa ka for, di ba? For 3 years now. Kung hindi, tinanong kita kanina, how well do you know your boyfriend? Kilala mo ka mo? Sure ka ba talaga? Di ba? Kasi walang paliwanag ate kung ano ba talaga etong babaeng ito sa buhay niya. Wala eh. Di ba? Tama? Opo. Walang malinaw na connection, na ano paliwanag sa connection nila. Kasi nung nagpunta nga po dito yung girl, dito rin po yung boyfriend ko, pinagtabuyan niya po ng boyfriend ko eh. Natural, may maririnig ka eh. Ano ba ito? Ex ba niya ito na nagbabalik sa buhay niya at ayaw na niya? Na anakan ba? Wala po talaga. Wala po. Yan ang alam mo o yan ang sinabi sa'yo? O sure na sure ka dyan? Kasi kung sure na sure ka, wait lang. Angela, kung sure na sure ka na wala talaga, why even call my show? Ikaw ang unang magtatanggol sa boyfriend mo. And it's very, very evident natin na ikaw mismo ay duda sa kanya. Di ba? Ano ba ang question mo? Ano, scientific name ng gomela? Ano ba tanong mo? Hindi ko po alam kung ano po pa talagang paniniwalaan ko. Hindi ako yan. It's not going to be me who can give you an answer. Ikaw naman yung kasama niya araw-araw. Kasi pag mahal mo ang tao ate, kahit anong paninira ng buong mundo sa kanya, mahal mo yan. Di ba? And you're the first one, di ba, na magpapapugot ng ulo ay pagtanggol lang yung taong mahal mo. Kung naniniwala ka sa kanya. Pero malinaw dito ate, you don't even believe your boyfriend. Am I right? Am I accurate? Right? I'm sorry, thank you. Actually po, sa sobrang galit ko po nun, ang sabi ko sa kanya, nung gabi, nung pagkatapos na nangyari, kasi magkausap po kami sa phone, sabi ko, kaya kung i-try natin muna na, kahit 1 week, wala muna tayong communication. Ang sabi niya, hindi ko ka. Opo, umiyak po. Ito ba kang paniwan? Umiyak po siya. Okay lang yung babaeng yun. Ang totoo niya, hindi yung tao. Yung malaking kangaroo. Malamang ate. Sabi ko, hindi ko naman sinasabing maghihiwalay tayo. Ang akin lang, pahupain lang natin to. Grabe kasi. Kasi di ba, imagine mo for that girl, di ba, para puntahan ka sa bahay ninyo. Ano, for nothing? There has to be an intention. There has to be di ba? It has to be a fight for, di ba, for a cause. Ano ang meron? Ano kaya ang pinaglalaban ng girl? Kasi kung wala lang, ang pogi naman ang jowa mo. Wala pa kang gumawa sa akin yan. May tsura naman ako, Chos. Pero bakit diba? I mean, manggugulo lang siya. Maliban na lang. For an interval of a few years. Di yun ang point. Maliban na lang kung meron talaga siyang pinaglalaban. That's my point. Diba? Because for that girl, ate, to dress up, diba, and gather her, her guts, ate, and go to your place, kasi alam niya nandun yung guy, upload pictures, pag connect mo yung dots, diba? At hindi ito one time, it happened 2 years ago. Maybe in a different, different setting, pero it happened 2 years ago. The point is, kung gagawin niya yung babae niya natin, yung ginawa niya, she did, the point is, what's the point? Ano point niya? There has to be a point. Ang gulo ng point na to. Actually, tinetext siya before kasi ang sabi ng girl, kasi sinasabi naman po sa akin ng boyfriend ko pag nagte-text sa kanya yung girl. Ang tanong ko sa kanya, paano nalaman ng girl yung number mo? Sabi niya, hindi daw po niya alam. Imposible kasi ate, lalaki ako.Ipalansya ka na ha? Hindi ko alam kung totoo ba yung asawa siya ng boyfriend mo o baka ginawa ng boyfriend mo, pinaasa, pero hindi po pwedeng wala lang. That is the last thing that I would believe. Hindi po pwedeng wala lang. Meron. Meron yan. Meron yan natin. Imposibleng wala. Pero kung sakaling ang meron, Papa Jack, is it okay na ipaglaban ko? Sorry ate, niloloko ka na eh. Alam mo kung saan ate, kasi walang masama dito ate kung aamin yung boyfriend mo. Kasi kung kwenta, lahat na nagkakamali.
Kung kwento natin dito, Papa Jack, boyfriend ko nakagawa ng pagkakamali at hiniwalay niya, nagbago siya, humingi ng tawad, ginugulo pa rin kami. Ipaglalaban ko ba? The answer is a big yes. Kung mahal mo, naman. Pero hindi ganun. Hindi siya umaamin. At mahirap, mga kaibigan, patawarin ng tao kahit willing humingi ng tawad na hindi umaamin sa ginawa niyang kasalanan. Diba? He has, ate, or he needs to admit, ano ba yung meron sila? Hindi, kasi imposibleng wala, kagagawa niyan. Di ba? That's ludicrous. Ano ba ludicrous, Chris? Ano ba yun? Ludicrous, di ba tao yan? Ludicrous yun. Ano, ludicrous. Kailan mo, hanapin natin. Ludicrous. Sabi, mali yata ako dun. Minsan may pagkatanga ako eh. Luda. Ayan o, ludicrous meaning. It means rapper. Hindi, meron meaning. Ludicrous. Meaning. Diba? Amusing or laughable through obvious absurdity. Diba? Incongruity, exaggeration, eccentricity, meriting derisive or derisive laughter. Hindi ko alam magbasa ng ganito. Basta hindi ka panipaniwala. Paano ba ang ludicrous, ate? Uy, nakakita ako ng ilipad, lumilipad. Oh my God, that's ludicrous yun. Diba? Atawa-tawa. Diba? It's a complete BS. Yan yun. Yun natin, ganun. Nakakita ako ng bird! Ang kasing bird! Nakalaylay, malungkot. That's not ludicrous. That's your honest, John. Diba? Ate, ang tinatanong mo sa akin, Papa Jack, ipaglalaban ko ba? When you ask me the question, ipaglalaban ko ba? Sino ba kalaban mo kung wala naman siya inaamin? Naintindihan mo? Isa pang tanong, Papa Jack. Ano ba yan? Ano namin yung tanong? Wala namang kay Chandler. Kasi nga po, di ba, tinapanggi na talaga? Oo. Is there a possibility na, totoo? Nasabi niyang hindi. Wait let me categorically, ate, try to understand your question technically. Sorry, redundant yun. But if you're asking, is there a possibility? Diba? Ang tinatanong mo, is there a possibility? Of course there is. Diba? Is it impossible? No. So there's possibility. Class, bring out your books. Welcome to our subject, semantics. Galing ko. I crush myself. Diba, meron talaga possibility, ate. Diba? Yun nga, kung malapaliwanag ng girl na yan, ate, anong boyfriend mo? Anong motibo ng girl? Kamukha ba ni Alden yan? Diba? Kasing rockstar ba yan ni Digong ngayon? Kasi mga kaibigan, for all we know, diba? Few months ago, diba? The biggest name online is Aldab, mga kaibigan. It's still a big name today. Diba? Pero campaign election, the biggest name is Duterte. Diba? Para, walang dahilan, ganon? Papa Jack, Aldab ka ba naman? Nagaya ko ngayon, dimple si Alden. May text daw po kasi sa kanya yung girl. Before po nangyari yun. Sabi, alam ko na naligal kayo sa kanila. Ate, ikaw babae ka. Ikaw ba magwawala ka ba sa bahay ng ibang babae, ate, para ipaglaban kunyari yung karapatan mo sa isang lalaki nang wala kang dahilan? Ikaw sumagot. Hindi po. Oh, that's the point. The point is, what's the point? Pero Papa Jack, ano yung girl eh? Medyo, hiwalayan mo na. Hiwalayan mo na. Ayoko lang. Hiwalayan mo na. I'll give you a very quick answer to your question. Hiwalayan mo na. And you're gonna do this right now. Walang kinalaman yung pagiging security guard niya dito, ate. Walang kinalaman. But this is absurdity. Guling. Gamit ko yung nabasa ko. Di ba? This is absurdity.
This is incongruity, ate. Incongruity in Tagalog ay hindi naaayon. Galing ko, Oh my God, I crushed myself. Crush ko sarili ko. Ate, makikipag-iwalay ka ngayon. What's this guy's name? Yes, seryoso ako. Nagpapaloko ka, ate. Ganito, madali lang naman, te. Kung aamin yung lalaki niyan sa'yo, diba, sabihin niya sa'yo na kasi naging jowa ko, inabang tayo, pero nagbago na ako, nagsisisi na ako, patawarin mo ako. I'm sure madaling patawarin. Nagmamamin eh. Kaya ano pinapatawad mo dito? Walang inaamin. Ano, gusto mo lang maniwalang hinahabol siya ng girl for no reason? Yung totoo, ate. Totoo lang ha, real talk, Ano na, Liwanan mo na yan. Go to Australia and learn how to play or use the didgeridoo. Liwanan mo na yan. And you're gonna do this right now. What's this guy's name? Alian mo, naiinis na ako. Ano? Sabi ni Angela, bad trip naman, makaga ko may jowa. Pagkatapos ng tao ko, wala akong boyfriend. What is this guy's name? Alian mo. Yes, I'm serious. Nagpapaloko ka dyan. Di ba, malinaw, 2 years ago, nilaloko ka na niya. And honestly, if you come to think of it, alright, Angela, bago pa makagather ng guts yung girl na yan 2 years ago na awayin ka, matagal na yung relasyon nila noon. Kasi hindi gagawin niya ng bagong jowa lang. Sige na. Pero Papa, no! No! You called my show, Ate, because you wanted to have an answer. Because you believe, whether you tell me or not, you have a stupid boyfriend. Whether you tell me or not, kahit magpakabait-bait ka sa akin, Ate, maliwanag sa utak mo, Ate, yung linyang tinanggap kita kahit ayaw ng family ko sa'yo, pero niloloko mo ako. Tama mo mali? Tama. Pero ang ending, mahal mo kasi, pero ginagago ka. Bakit? Gago ka ba? Hindi. Ba't mapayag ka? Say goodbye now. Ilaan mo ang sarili mo sa karapat-dapat na lalaki. Yung mga kahawig ko, ganyan. Mga gantong datingan, te. Yung kahawig ni Brian. Ni Benjo. Ganon, ha? Kilala mo sila? Ha? Kilala mo si Brian at si Benjo? Hindi. Ako din eh. Hindi ko naman kilala yung mga sir. Sabagit ko na naman sila. Wala lang. Sige na. I want you to say sorry, thank you, and goodbye. Go ahead. Sorry po kami. Ha? Sorry po kami. For turning a blind eye. For allowing this guy to be to become worse. Say sorry, thank you, and goodbye to this guy. Can I just say something muna po, Chuck? Okay. Ano yun? Nung nagsimula kasi kami, I was at my worst eh. Ha? I was at my worst nung nakilala niya ako. So? Worst na ako kasi yung girl na noon, pero ngayon hindi na. So? Ako yung girl na I meet up with guys. And when I meet up with guys, I don't bother to know their name. But we do something na hindi naman dapat ginagawa. And then I just forget the guy. So you F around? Okay. So? But not for the pleasure of it, but kasi po nun parang galit ako sa mundo. Tapos, so? ginawa ko siyang... Ate, are you telling me just because ganun ka dati and he was able to bring out your best, ate, and your full potential as a good person, doesn't mean you're gonna allow this guy to treat you, ate?
the way you work. Eh, yun pala eh. Bakit ganun pa ng trato niya sa'yo? Ginagago ka niya. Whatever happened before you met this guy is none of his business. Diba? Honestly, minsan masakit yung nakaraan ng partner natin, but that's none of your, that's none of it ng love yan. Mga kaibigan. Kayong mga may jowa, babae mo lalaki, nakikinig natin mga kaibigan, ang concern nyo lang, di ba, from the 0 hour na nag-meet kayo and, di ba, forward, that's it. Ano man ang nakaraan ng taong mahal mo, that's none of your effing business. Makipag-iwalay ka ngayon. Makikipag-iwalay ka ngayon. Naiinip na ako, naiihi na ako eh. Ano ba ate? Naiihi na ako, uy. Ano? Naiihi na ako. Sige na. Game. Paano yun? Say sorry, thank you, and goodbye. Do it now. Hindi ko alam pa ba siya kung gising pa yun. No, I just want you to word it out here. Game. Game. Ang baho ah. Game. Sorry for being... No, start with his name. Ano pangalan ho? Pakilakas ho. Pangalan? Jmar po. Ha? Jmar po. Jmar? Ha? Opo. Okay, game. Jmar, sorry kung it had to end. Sorry for me not knowing it, not seeing it sooner. Kasi sa totoo lang nung una, I just wanted to ignore it all. Kasi super mahal na kita eh. Pero thank you rin kasi pinagdama mo sa akin na meron palang kaya magmahal na ganyan. Kahit na nagpapakatanga ako na may iba pa pala. Maybe sabihin natin maybe there's some truth kung sa part mo, pero ako hindi ko na talaga sure eh. Hindi ko na alam. But truth be told, mahal kita. Mahal. Actually, mahal pa rin. Pero ewan ko na eh. Is it okay for me to be experiencing this too much heartache? I mean, so almost 3 years, diba? Sana you'll still be able to do one kahit wala na ako. Kasi sabi mo, diba, hindi mo kaya nang wala ako.
it from the top. Pakitagalog. Hindi ko na-get eh. Yun lang, ano. Madali magpatawad ng taong kung mahal mo naman, di ba? Yung taong alam ko anong inihingi ng tawad. Sorry mga kaibigan, eh. Di ba? I am sure this guy deserves your love. Di ba? By all means. But the point is, di ba, you want to forgive him for something you don't even understand. Mga kaibigan, if we try to forgive someone or something, di ba, committed against us, mga kaibigan, that we don't even understand ano ba yun, it's not actually kabaitan, it's stupidity. Because when we forgive someone, when we say sorry and we forgive someone, there's a lesson to be learned. Anong lesson? Napapatawad ka na, hindi mo alam kung ano kasalanan. Ang tawad dyan ay kag. Alam mo yung kag? Hindi po. Kagaguhan. Makapag-joke lang. Wala ka kwenta ko. At saka cat. Ano pong cat? Katarantado. Sorry. Bakit mga jokes sa love Reggie pag ganitong oras? No? Walang kwenta. Pasensya na ha. Okay lang. Wow para kinonfirm mo ha. Ito bad trip din kayo eh. Salamat sa pagtawag ha. Thank you rin po, Papa. You deserve a better guy. If he can be a better version of himself, why not? Maybe you deserve it. Diba? But then again, I'm trying to tell you right now, ate. What you learn when you love, when you try to fall in love, when you love someone is your thresholds of pain. Sometimes we get hurt, mga kaibigan. When we are in love, we get hurt, diba? And we surprise ourselves that, uy, kaya ko palang pagdaanan yung ganito kasakit. Tama, diba? Na nung hindi ka pa nasaktan ng ganong kasakit, hindi mo alam na kaya mo. Do you agree? Okay. Diba? And we learn forgiveness. Diba? We learn forgiveness, mga kaibigan, to the point that it breaks our standards. Diba? It defies our logic. What's acceptable and not acceptable. That's what you learn. And most of all, mga kaibigan, when you fall in love, you learn to turn a blind eye. But then again, on the other hand, it's wonderful to turn a blind eye, forgive a person, diba? And endure pain for the right person. Ang pinakamasarap gawin pag nagmamali ang pakatanga. Tama? Kung karapat-dapat naman siya. Maliban sa Kembalor, ibang pasarap din yun. Hingit-hingit ko lang. Para kung tanga ngayong gabi. Pasensya na kayo, nagdadaanan lang din, ano. Maraming salamat sa pagtawag. Thank you rin po, Papa Joe. God bless you, ate. Thank you po. And I wish her happiness soon. God bless. Good morning, Angela. Good morning din po, Papa Joe. Bye-bye.